Tunay nga na bless ngayong umaga kasi nakarating tayo sa lugar na to. Amen po ba? Amen! Yun, ang lakas ng amen ng mga bata. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Ang Diyos na nagbigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. Tunay nga na ang Diyos ang siyang sinasadya natin sa lugar na ito. Amen? Hindi lang para maka-fellowship ang bawat isa, kundi yung pinaka-importante sa lahat na sinasadya natin sa lugar na ito ay ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas na kung saan tayo ay nakaranas ng biyaya ng kaligtasan na yon mula sa Kanya. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia or mga cellphone sa Awit 145, chapter 1, verse 1 up to 21. Ito po ang sinasabi. Sabay-sabay tayo. So, dyan po meron naman tayong screen. So, pwede po ba na sabay-sabay dito sa walang Bible? Dyan po. At sa meron naman ay sabay-sabay po tayo. Kasi ito po ay pambungad na ating pagsamba at pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Sabi po sa salita ng ating Diyos, ibubunyi kita, Diyos ko, o Hari, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Sa maluwalhating kamahala ng iyong karangalan at sa iyong mga kagila-gilalas na mga gawa, magbubulay ako. At ang mga tao ay magsasalita ng kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa. At aking ipahahayag ang iyong kadakilaan. Kanilang sasambitin ang ala-ala sa iyong dakilang kabutihan at aawitin nila ang iyong katuwiran. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Sila'y magsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian at nangungusap ng iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga kapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng salit-saling lahi. Inaalalaya ng Panginoon ang lahat ng nangabubuwal at itinatayo yaong nangasusubsob. Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Iyong binubuksan ang iyong mga kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa Kaniya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nakatatakot sa Kaniya. Kaniya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsisilbing sa Kanya, nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at pupurihin ng lahat na laman ang Kanyang banal na pangalan, magpakailan-kailan paman. Hallelujah! Hallelujah! Sa oras na ito, tayo ay binigyan ng Panginoon ng isang araw ng linggo na kung saan hindi lahat sa atin ay nagkakaroon ng oportunidad o pagkakataon na pumunta sa lugar na ito. Subalit tayo ay merong online na pwede naman tayong mag-worship sa Lord. Pero
Ang araw ng linggo ay pag pinalampas natin yan, wala na, tapos na. Napalampas na natin yung pribilehiyo ng ating Panginoon ay ating masamba at mapasalamatan. Kaya sa oras na ito, tayo ay sabay-sabay, personal, na magpuri sa ating Diyos, sumamba sa ating tagapagligtas at patuloy na buksan natin ang ating puso at isip at buong pagkatao natin sa ating Panginoon, katawan, isip, kaluluwa. Patuloy na tayo ay talagang lumapit sa ating Diyos na nagbigay ng buhay sa atin sa umagang ito. Hallelujah. Sabi sa verse 12, samantalang ako'y nabubuhay, ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga pagpuri sa aking Diyos, samantalang ako'y may buhay. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Pinahintulot niya na tayo ay buhay pa. May lakas, may sigla, may hininga para tayo talaga ay patuloy na sumamba sa ating nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Wala sa atin ang hindi pinagpala itong linggong ito. Amen? Amen? Yung ikaw ay may hininga, kapatid, ngayong umaga, napakalaking blessings na yan para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. May chance ka pa para gawin ang mga hindi mo nagawa kahapon. At ngayon, eto tayo sama-sama. Ang aking masasabi, kapatid, sa iyo, mag-focus ka sa pag-worship natin sa Panginoon. Huwag sayangin ang oras hanggang tayo ay matapos. Hindi ito programa kasi hindi natin mamamalayan baka may gagawin ang Panginoon sa atin sa umagang ito na hindi natin inaasahan na ganun pala ang gagawin niya, although may sinusunod tayong program. Pero sa oras na ito, tayo ay maging handa. May gagawin ng Diyos sa iyo, kapatid. Hallelujah. Let's pray. O Diyos. Hallelujah. Hallelujah sa aming Ama, Panginoon, at tagapagligtas. Sa aming banal na Espiritu na kung saan nagiging conviction namin para magawa namin ang iyong kalooban. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Talagang hindi ka po tumitingin sa aming pagkukulang, bagkus tinitignan mo kung paano namin gusto, Panginoon, na makapagsimula at makasunod sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, salamat po, Panginoon, dahil eto kami, nagtagumpay kami, Panginoon, sa lahat ng mga problema, pagsubok, even sa tukso, Panginoon, nagtagumpay po kami. Lord, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Kanina po, nagpray kami, personal, Panginoon. At alam ko po, dininig mo ang aming prayer, Panginoon, at kumilos ka po sa aming mga prayer sa iyo kanina. At naniniwala po ako, Panginoon, gaya nga po ng sinabi ko kanina, O God, may gagawin ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po. Naniniwala kami, ang Diyos
na aming sinadya sa lugar na ito ay buhay. Hindi namin nakikita pero nararamdaman namin. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, ng marami. Salamat. Hindi kayang pasabalian, Panginoon, ang iyong pagkilos. Napakabuti mo, Panginoon. Kung tutusin, kulang ang ilang oras na pag-stay namin dito, Panginoon, para maramdaman mo ang aming pasasalamat. Pero ganun pa man, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsamba, po, Diyos. Pagsamba, Panginoon, nakalakip ang aming buong pagkatao, ang aming isip, Panginoon, ay sa iyo lamang, Ama. Mahal na mahal ka po namin. Siguro, Lord, minsan, Panginoon, sa kabisihan or minsan sa problema, Panginoon, sa mga pinagdaraanan, minsan, Lord, hindi mo naririnig sa amin na sabihin sa iyo na mahal ka namin. Pero ngayong umaga, Lord, in behalf of this church, Panginoon, sa Tansa, O God, sa Taysan, even sa 13, Panginoon, at sa lahat ng mga lugar na may members po, Panginoon, ng Comlab, Lord God. Sasabihin ko po sa iyo, Panginoon, mahal ka po namin. Mahal ka po namin. Sobrang mahal ka po namin, Panginoon. And thank you po, Panginoon, nag-i-stay kami dahil, Lord God, sa pagmamahal mo din sa amin. Salamat po, salamat. And we welcome your holy presence in this place. Kasama po ang lahat ng mga anghel mo na inassign mo, Panginoon, sa lugar po na ito. Purihin ka po. I-bless mo ang mga parating pa lang. Hayaan mo, Lord God, yung holy presence mo. Maranasan po nila, Panginoon, habang sila po ay papasok sa sanktuaryong ito. Linisin mo po ang lugar na ito. O God, kung may karumihan man, in Jesus' name, at patuloy po, wini-welcome namin ang iyong malayang pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Masigabong palakpakan sa nag-iisang buhay at makapangyarihang Diyos. We gather not just to sing but to remember. So ngayong umaga, i-declare natin that God has done great things. Hallelujah. Amen. Ayan. So, sige pa. He has healed, restored, and redeemed us from darkness. So ngayong umaga, we will celebrate our salvation in Christ. Kaya, let's pour out our worship, praise and worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave and free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Yes, Lord. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken love. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great
faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things, yes, Lord. And I know you will do it again. For your promises, yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes, Lord. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have been great. We rest in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, a Savior, your name lifted high. Oh God, you have been great. Oh hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have been great things. You have been great things. God, you do great things.
His unfailing love. Yes, Lord. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, to sing for all that you've done for me. Hallelujah. Yes, Lord. Indeed, for it is by your grace, Father, that we are saved. Hallelujah. For it is by your grace, Father. So this morning, we are celebrating your grace, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Father. Indeed, without you, Lord, we are nothing, Father. Wala po kaming magagawa. We cannot work out our own salvation, Father. It is only by your grace. It is only through your blood, Father. It is only through your blood, Jesus Christ. Hallelujah. So we thank you for the redemption through your blood, Jesus. That we are saved, Lord. That we are saved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Yes, Lord. This is the reason why we stand redeemed, Lord. It is not by our works, not by our strength, but by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. I, who was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me inside. Yes, Lord. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Once again, church. I was wretched, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at
the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I adore. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. Just like, for I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood
you're amazing. Brought me from the darkness into glorious. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Yes, thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. Dear to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory, glory to His name. Yes, Lord. Glory to His name. Dear to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to Let's pour out our thanksgiving to our Lord. Our praises, our worship to Him. Sing a new song to our Lord. Glory to Yes, Lord. Hallelujah, Father. We thank you, Panginoon. Hindi lang dahil sa kung ano yung ginawa mo, Lord, kundi dahil sa kung sino ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. You shed, Panginoon, your blood, Lord, for the salvation, Panginoon, of each and every one of us, Lord. At wala man kahit sino, Panginoon, ang kayang gumawa nun, kundi ikaw lang, Panginoon. Kasi ganun mo kami minahal. Ganun mo kami pinahahalagahan, Lord. So, we want to bring back, Panginoon, all the love that we are receiving, Panginoon, from you. Through our worship, Panginoon, through our praises, Panginoon. Through our
works, Panginoon, for the advancement of your kingdom, Lord. Hallelujah. We will declare, Panginoon, your amazing grace, Father. The great things that you have done, Lord. And for your blood. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, ikaw pong patuloy na manguna, Panginoon, sa bawat isa. Pour out your Spirit, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, so that we may be able to experience you, Lord. We may be able to experience you firsthand, Lord. Hallelujah. Patuloy niyo pong abutin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Open our hearts. So kung ano pa nga ba, Panginoon, ang mensahe mo para sa amin sa umagang ito, Lord. To receive, Panginoon, not just to receive, but to apply, Lord, your word, your message for this morning. Hallelujah. Bless each and every one of us the wisdom and knowledge to be able to comprehend your word, Lord. Word for word, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa cross of Calvary, Lord. Maraming salamat sa ginawa mo, sa gagawin mo pa nga po, Panginoon. Maging sa ginagawa nyo ngayon, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. We will lift your name high, Panginoon. Sa umaga pong ito, hindi lang sa umagang ito, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mag-glorify sa buhay ko ng bawat isa. Hindi lang po tuwing araw ng linggo, Lord. Kundi sa araw-araw ng buhay namin. Kahit walang nakakakita, Lord. Ibang tao, but you, Lord, alam mo ang ginagawa ng bawat isa. Kahit sa mga araw na wala kami sa church, sa mga araw na wala kaming kasamang mananampalataya, but you know, Lord. In everything we do, Father God, let it be for your glory, Lord. Let it be for your glory. Na mamuhay kami ng araw-araw, Panginoon, hindi para sa sarili namin, kundi para sa iyo, Lord. Hindi dahil sa we are obligated, but as a fruit of our personal worship, Panginoon, sa inyo. The fruit, Panginoon, of our personal devotion sa inyo, Lord. Hallelujah. Ang pangungusap niyo nga po, Panginoon, sa araw-araw sa amin. Ang patuloy na pagyakap niyo sa bawat isa, Panginoon, especially in times of need, Lord. Andyan ka, Panginoon. Ganong kakabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kaya't sa inyo po namin, ibinabalik, Lord, lahat ng aming papuri, lahat ng aming pasasalamat. For you deserve it all, Panginoon. You deserve all the glory, all the praises, all the honor, Panginoon, from the bottom of our hearts, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's give God our best clap of praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, ang aming samot dalangin, Lord, sa bagay pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa napakasarap at lambing na presensya ng Lord sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Tunay nga na ang Panginoon ay karapat-dapat natin na sambahin, sabi nga ni Daniela, hindi lang pag-araw ng linggo,
kundi araw-araw dapat na pinupuri, sinasamba natin ang ating Diyos. At kahit ano man ang ating ginagawa, alam nyo ba mga kapatid, na pwede nating yan ay pagpupuri at pagsamba na rin natin sa ating Panginoon. Yung mga simpleng bagay hanggang sa mga malalaking bagay na ginagawa natin, nag-e-effort tayo ng lakas, ng isip para gawin natin ito. Ito ay pagbibigay pa rin ng pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Okay? So ngayon naman tayo ay makakarinig ng natatanging bilang mula sa lola sa lugar ng Area C. At yun nga, gaya ng sinabi ko, para sa akin personal, testimony ko siguro to sa aking sarili para maging challenge din sa bawat isa sa atin, na lahat po ng ginagawa ko ay ginagawa ko para sa aking Panginoon at tagapagligtas. Sabi ko nga, lagi ko rin sinasabi, pag kung kulang, Lord, patawad po. Pero salamat dahil ang Panginoon tinatanggap tayo, lahat ng ginagawa natin tinatanggap niya. Sabi ko one time, hindi ko lang alam kung maniniwala kayo, pero maniwala kayo kasi hindi ako nagsisinungaling, ha? Okay, so one time, kumakanta ako, yan na, nakatingin na si Pastor. Kumakanta ako sa bahay namin. Sabi ko, siguro Lord, kung binigyan mo ako ng talent sa pagkanta, ay, baka talagang, baka talagang ako ay worship leader na, syempre, dito sa Comlab. At ginagamit na ng Panginoon sa iba't ibang lugar para umawit sa Kanya. At dahil doon, gusto ko na maging intercessor na lang ng mga singer ng Lord. At alam ko, sa pagkakataon na yon, napapapurihan ko ang Panginoon every time na pinagpipray ko ang kabuuan ng ating worship team at yung mga nag-i-special number every Sunday sa lugar na ito. Okay? So, wala man akong talent, pero praise God, may talent ang maglola at ang apo na ito ay talagang dati tinestify ko na na-bless ako. Dahil akalain ba natin na siya ay mabubuhay? Ang tawag natin sa kanya ay miracle baby. Kasi nga, pagkapanganak niya, ang dami niya agad sakit. Actually, nasa loob pa lang siya ng tiyan ng nanay niya, ang dami niya ng sakit. Hanggang paglabas siya, may prayer request dati na baka mabulag siya. Pero eto siya ngayon, magbibigay ng special number sa Panginoon. Malinaw na malinaw ang mata at ginagamit ang boses para sa ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng maglola. Palakpak na may kasamang pagpupuri sa ating Panginoon. Hello. Good morning po. Purihin po Panginoon sa buhay po ni Elisha at salamat po dahil bigyan po muli kami ng pagkakataon na makaawit. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Hindi po natin talaga akalain dahil kapag ang Diyos po talaga may plano sa isang tao talaga. Kagaya po ni Elisha, ipinanganak po siya ng 6 months. 26 weeks lang po pero binigyan po siya ng Diyos ng buhay. Normal na siya ngayon. Tunay po na napakabuti ng Panginoon talaga. Talagang pinapakita ng Panginoon kung ano po talaga ang kaya niyang gawin. Purihin ang Diyos sa buhay ni Elisha. Salamat sa Panginoon. Kami po ay sama-samang magpupuri at pasalamat sa Kanya at aawit sa Kanya. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko'y inaalay sa'yo. Papakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y gamitin mo. Pagsamba, nararapat sa'yo, O Diyos. Tanggapin aking
kabanalan mo. Ang puso ko'y inaalay sa'yo. Papakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong to'y gamitin mo. Pagsamba, nararapat sa'yo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri. Isang pagsamba, nararapat sa'yo. Tanggapin aking hain na pagpupuri. Lamang isang pagsamba, nararapat sa'yo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri. Pagsamba, nararapat sa'yo, O Diyos. Tanggapin aking hain na pagpupuri. 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 Purihin po ang Panginoon. Hey, thank you sa Maglola. Praise the Lord. So good morning sa bawat isa. Good morning. So glad to see you again sa ating pagsamba ngayong umaga. Sige, lapit tayo sa Panginoon. Let's pray first. Aming dakilang Ama, maraming po salamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa patuloy na kalakasan at biyaya po ninyo namin po nararanasan. Dalayan po namin ang umagang ito. Panginoon, ang patuloy po na pakikitagpo niyo sa amin, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, Lord, na magbigay po ng kalakasan at paalala sa amin bilang iyong po mga anak. Kaya salamat po Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord, ang oras na ito, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen, amen. So pakibati naman yung katabi mo ng good morning. So it's a new month. Month na ng September ngayon. At siguro kung si Ate Tetet ang nandito sa harapan ay babatiin na tayo ng Merry Christmas. No? Dahil sumilip na si Jose Marichan sa ating mga social medias. But anyway, ang ating topic ngayong buwan na ito ay tungkol sa heart alignment. Yung heart alignment natin. Yung puso natin na nakahanay alignment. Nakahanay. Alam niyo pa ba yung salitang hanay? Nakahanay sa kalooban ng ating Diyos. So yun ang pag-usapan po natin for this month. So ilan ang may gusto na ang kanyang puso
ay nakahanay ng tama, no, sa kalooban ng Diyos. Diba yun naman ang ating gusto, no, na maranasan natin na ang ating po mga puso ay naayon, no, sa kalooban ng Panginoon at nakalalakad tayo bilang mga anak niya, diba, ayon sa kanyang kagustuhan. So heart alignment, no, yun pong ating pag-uusapan ngayon. Ang alignment daw po ay isang proper positioning, isang tamang paghahanay, no? Isang tamang paghahanay. So pag sinabi natin na puso na nakahanay sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin yung posisyon ng puso natin, no, ay tama, nakaayon, no, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan sa atin. Napakahalaga nito. It is necessary if we want to have an obedient heart to God. No, para magkaroon tayo ng isang puso na sumusunod sa Diyos, kailangan meron munang isang puso na nakahanay muna ayon sa kanyang kalooban. Okay? Bago ang pagsunod ay ang paghanay muna ng ating mga puso. Ilan po sa mga magulang ang namumroblema, di ba, sa kanilang mga anak? Isang halimbawa rito ay yung mga magulang na hardworking parents, no? Minsan talagang sobra kaayod sa pagkita ng pera at yung iba pumupunta pa sa ibang bansa, no, para makapag-provide sa kanilang family, no, ng kanilang mga pangangailangan, pan-tuition fee, bumili ng mga gamit, bumili ng bagong bahay, no, sasakyan, no, i-provide yung lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero kung minsan, siguro hindi naman marami, pero kalimitan, ganito ang nangyayari, may mga anak, no, na suwail, rebellious children. No, na yung mga anak, no, sa kabila ng pagsusumikap ng kanilang mga magulang, paghihirap para kumita ng pera, lumalabas pa rin na may mga anak na, alam mo na, pasaway. No? Ginagawa pa rin yung mga bagay na gusto nila, no? At nagre-rebelde sa kalooban ng kanilang magulang. So, ang problema doon, no, ay hindi yung pagsunod. Di ba? Pagka ang isang magulang ay nandyan, inuutusan ng kanyang mga anak, sumusunod yan. No, lalo na nga pagka papagalitan o tatanggalan ng mga blessing, no? Papatayin ng gadget. No? So, the obedience, no, is not the real problem. The real problem that is alignment. Naghihirap yung kanyang mga magulang para kumita, pero yung anak hindi nakuha yung laman ng puso ng kanyang mga magulang. Paired. Ako? And that is heart alignment. No? Pag hindi mo nakuha yung laman ng puso, no, ng magulang mo, hindi mo lalakaran, gagawin, no, kung ano yung nasa puso niya. So kung minsan, ang itinutulak natin ay yung pagsunod, paghihigpit, pagpaparusa, di ba? O pagpapala, no, para sumunod. Pero kung minsan, wala palang hanay, no? Hindi nakahanay yung puso ng mga anak sa puso ng mga magulang. So that is what we mean by heart alignment. So kailangan, no, nakaisang puso, nakahanay yung puso natin. So siyempre, ganoon din pagdating natin sa ating Diyos, no? Sa relasyon natin sa Diyos. No? Dapat yung puso natin nakahanay din, no, doon sa kalooban ng Diyos, no, para sa atin. Okay? So ang pagsunod ay kuminsan na ayon sa motivation, no, na binibigay sa atin. Pero ang problema, no, pagka naubusan ka na ng motivation, no, para sa isang mananampalataya. Kumbaga, ginawa mo na lahat, no? Sinabihan mo na lahat, pinagpala mo na lahat, no? Pinagkaloob mo na ang lahat. Pero bakit pag hindi nababantayan, kapag walang nakatingin, no? Bakit ang isang mananampalataya ay nahihirapan pa rin sumunod sa Diyos? Bakit may mga anak ng Diyos, no, na gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, no? Nakiwalay, no, sa plano, no, at kalooban ng Diyos. So anong issue doon? It's not about obedience. No? The issue of our hearts, no, is alignment. It is alignment. For me,
once that you have an aligned heart to your God, then obedience will follow. Obedience will follow. Susunod na lang yun. No? Pag nakita natin kung ano ang laman ng puso ng Diyos, no, susunod sa atin yung pagsunod. Yung pagsunod. Kaya kalimitan no, sa mga mananampalataya no, na napapalayo sa Diyos, no, ay nagsisimula hindi pagsunod. Nagsisimula no, sa kawalan no, ng ugnayan sa Diyos. Pag nawalan ka ng ugnayan sa Diyos, no, yung relasyon mo sa Diyos, doon na nagkakaproblema. Doon na napapalayo no, ang isang tao sa Diyos. No. Kasi bakit nawala yung alignment? No? Nawala yung paghanay ng puso natin sa ating Diyos. Kaya ngayong umaga, pag-usapan muna natin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya, kamusta yung katabi mo? Kamusta ba ang relasyon mo sa Diyos? Kasi yung alignment, no, yung heart alignment, it starts with that relationship. Relationship. Pag ang mga magulang walang relasyon sa mga anak, no, nagpo-provide nga, nagbibigay nga ng pera, no, pero walang relasyon, so hindi nakukuha ng anak yung laman ng puso ng kanyang mga magulang, so ang tendency nun, kanya-kanya, di ba? Pagdi-rebelde, paglayo. So hindi kasi magkaduktong no, yung ating mga puso. So paano mangyayari yon? Relasyon, relationship. So ganun din sa Diyos. No? Ang unang hakbang para magkaroon tayo ng heart alignment no, to our God is through relationship. Kailangan muna, magkaroon muna tayo ng relasyon sa Kanya. Si ang Diyos, no, He has a desire, no? He has a desire to have a relationship with us. No, God's desire is for Him to have a relationship, no, with humanity, with His creation, with His sons and daughters, with His children. That is the desire of God, to have a relationship with people. Yun ang gusto ng Diyos, no? Magkaroon siya ng relasyon sa bawat isa sa atin. No? Magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Diyos. Gusto ng Diyos yun, no? Yung relasyon na yun. Di ba, nang nilikha tayo ng Diyos, tayong lahat, di ba, bilang mga anak niya, nagsimula kay Adan at kay Eva, nilikha niya ito para sa isang relationship. Sa isang relationship. Bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Ano pa ba ang dahilan niya? Di ba, siya naman ay Diyos. Siya naman ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ng lahat. No? Kaya niyang maging maligaya sa sarili niya. No? Dahil siya ay Diyos. Kumpleto siya. No? Kasi kung hindi siya kumpleto, hindi siya Diyos. No? Kumpleto siya. Hindi siya nangangailangan ng ano at sino. No? Pero pinili niya na likain ang tao. At bakit niya pinili na likain ang tao? Kasi gusto niya na magkaroon ng relasyon sa atin. Gusto niya na magkaroon ng isang pamilya na kanyang nilikha. Pakisabi sa katabi mo, tayo yon. Diba? Relasyon natin sa Diyos. No? Sa simula pa lang nilikha niya tayo para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Diba? Si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos. Bago pa likhain ng Diyos ang pamilya niya dito sa lupa, meron na rin siyang pamilya sa kalangitan. Kaya nga sa Garden of Eden, nandoon na si Satan, di ba? Andun na yung manunokso. Sabihin, may mga created beings before God created humanity. No? Meron na siyang spiritual family, no? In a sense, no? Before He created humanity. Pero He chose to create humanity because He wanted a family. He wanted that relationship. Na gusto niya na maging mga anak tayo sa Kanya. No? At tayo ay siya ay maging tatay sa atin. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Pero siyempre, alam naman natin ang kasaysayan. So, from Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, and then Genesis chapter 3. Sino nagbabasa ng Bible? From Genesis chapter 3, ano nangyari po sa Genesis chapter 3? Nagkasala po ang tao. Diba? The creation event is chapter 1 and chapter 2. Then, pagdating ng chapter 3, nagkasala po ang tao. Nagkasala ang ating mga unang magulang, no, sa ating Diyos. Sinuway nila ang ating Ama na lumikha po sa atin. No? Sa pamamagitan
siyempre, ng pagkain no, na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. Sa pamamagitan ng isang bunga ng punong kahoy no, na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. No? At yon ang binantayan ng Diyos no, at hindi niya pinayagan para makain ng tao no, ang bungang kahoy na ito, na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. No? Dahil pag nakain natin ito, makakaroon tayo ng sariling sariling kagustuhan. No? At ano mangyayari pag nagkaroon tayo ng sarili nating kagustuhan? By the way, ang sariling kagustuhan ay hindi kalayaan. No? Magkaiba po yun. Yung sariling kagustuhan natin no, ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Pero yung kalayaan no, ay gumawa pa rin ng malaya pero ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, meron tayong kalayaan. Pero yung mamuhay ng hiwalay sa Diyos, yun ang ayaw niya. Yun ang ayaw niya. Kaya sa oras na kinain natin yung bunga ng punong kahoy na nagtuturo ng kaalaman ng mabuti at masama, yun na yung simula no, ng pamumuhay natin sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili. At hindi na para sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos no, na mahiwalay tayo sa Kanya. Gusto niya na magkaroon tayo ng malapit na alignment, no? Na hanay, no? Ugnayan sa ating Diyos. Pero siyempre, dumating ang manunukso, si Lucifer, no? Siya po ay kilala natin, di ba, na ahas, no? Sa ating pagbabasa, pero ang ibang kahulugan ng ahas na yan, no? Ay pwede siyang manunukso, no? At pwede rin siyang maliwanag na nilalang. Maliwanag na nilalang. So, isa siyang maliwanag na nilalang, shining one. No? Ibig sabihin ay isa siyang nilalang ng Diyos no? Na nagliliwanag, no? Makapangyarihan, kasama sa paraiso, kasama ng tao no? Sa simula, dahil nandoon ang pamilya ng Diyos sa langit at ang tao na kanyang nilikha. At si Satanas, nakita niya na nilikha tayo ng Diyos, no? At tinukso niya si Adan at si Eva no, para suwayin ng Diyos, no, para maputol ang relasyon na yon, ang ugnayan na yon. Bakit? Kasi si Satanas, pinutol niya yung ugnayan na yon. Nasa pamamagitan ng pagkakaroon ng ambisyon na maging kagaya ng Diyos o higit pa sa Diyos. So kilala na natin si Satan, ano? Putulin yung relasyon na yon. No? Ginawa yun ni Satan, pinutol niya ang relasyon niya sa kanyang amang malilikha na ating ama rin, at ang gusto niya yung tao, maputol din yung relasyon na yon. Kaya tinukso niya ang tao, at ang tao nga ay nagpatukso naman. No? Gumawa tayo ng kamalian, kasalanan, na nalabag sa kalooban ng Diyos. At simula noon, naputol na po yung relasyon na yon. Ang tao ay namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Kung minsan, meron tayong desire no, na lumapit sa Diyos. Sisimba ka, mananalangin ka, tatawag ka sa Diyos. Meron tayong katangian ano, na nandoon sa loob, na naghahanap no, ng relasyon na yon. Kasi nga, ganoon tayong nilikha ng Diyos. Nagdanais tayo no, ng relasyon sa ating Ama, sa ating manlilikha. No, pero naputol yon, no, nahiwalay yon. Kaya kahit anong naisin ng tao na bumalik sa Diyos, hindi niya maibalik, no? Hindi niya maiduktong ang naputol na relasyon na yon sa ating Diyos. At alam naman natin no, na hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal pa rin tayo ng Diyos. No? Yung relasyon na yon, yung bahagi niya, hindi nawala. Ang nawala doon sa relasyon na yon ay yung bahagi ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago sa atin. Andyan pa rin siya, no? Nakabantay sa atin, nagmamahal sa atin. Ang nagbago ay yung bahagi ng tao. Nahiwalay tayo sa Kanya. Para tayong mga tupang naligaw na nagkanya-kanya tayo ng landas. No? At ginusto natin yung ating sariling kalooban. No? At napalayo ang ating puso sa ating Ama ng ating malilikha. At ang dulot nun sa atin, siyempre, pagkahiwalay sa Diyos, kasalanan, paggawa ng mga kasalanan, pagsamba sa ibang Diyos, siyempre, pag hindi na Diyos ang Diyos mo, meron ka ibang Diyos. No?
na sasambahin. No? Pagsamba sa ibang Diyos, no? At pamumuhay na hiwalay sa Diyos. At kahit kuminsan, kahit matagumpay ka sa buhay, pero alam mo na sa gitna ng iyong katagumpayan, hiwalay ka pa rin sa Diyos. No? Kasi yun yung kalalagayan ng puso natin. Pero salamat na lang, no? Dahil hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong ginawa niya? Kaya natin nakilala si Jesus. No? Kaya si Jesus ay naparito. No? Para sa ganoon, sunduin niya tayo, no? Pabalik sa ating Ama. Sa relasyon na naputol. Kaya si Jesus ay naparito, di ba? Sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Jesus, no? Upang sa gayon, ang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin, yung buhay na walang hanggan, yun po yung relasyon natin sa Diyos na nawala. So, binigay niya ang Kanyang anak, no? Para tayo ay makabalik muli, no? Sa ating Ama, no? At maibalik yung relasyon na yon. Yung relasyon na yon sa ating Ama. Amen? So, gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa atin. Pero tayo po ay nagkamali, nagkasala tayo, napahiwalay tayo sa Kanya. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang ibalik yung relasyon na yon. Kahit anong sakripisyo, kahit anong pagbibigay, kahit anong paggawa ng kabutihan, pagsisimba, hindi natin kayang ibalik yung naputol na relasyon na yon. Ang maaari lang makapagdugtong ng relasyon na yon, ay si Jesus. Ang ating tagapamagitan. Ang kordero ng Diyos na namatay para pawiin ang ating kasalanan. At kung tayo lalapit sa ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus, sabi ni Jesus, ako ang daan. I'm the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Now, salvation is not only about going to heaven or not going to hell. Salvation is about going back to our Father. It's not only about going to heaven or not going to hell. Minsan, yun lang ang diin ng ating evangelism, di ba? Pagbabahagi ng mabuting balita. But salvation is really going back to our Heavenly Father. Maibalik yung naputol na relasyon na yun, no, sa ating Diyos. Maibalik yung puso natin, no, na nakahanay, no, sa ating Ama, na ating manlilikha. Naka-align, no, sa ating manlilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. His purpose is to have a relationship with Him. It's for us to have a relationship with Him. Father and Son relationship. Father and daughter relationship. No? Pwede nang mabalik yung naputol na relasyon na yun sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi sa John chapter 1? Verse 12. So, meron po kayong Bible. John chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay, so tingnan niyo po itong talatang ito. Subalit, ibig sabihin, ito po ay isang conclusion, di ba? Pagkatapusan, no? Pagbibigay diin. No? Subalit, no? Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. So, merong bahagi, no? Na ginawa, no? O ginagawa. No? Yung tumatanggap at sumasampalataya. No? Kanino? Sa ating Panginoong Yesus, di ba? Na siyang binigay ng ating Ama para makabalik tayo sa Kanya. So yung lahat daw po ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sabihin, pag hindi pa, hinahanap natin. Binabahagi natin ang mabuting balita. Pinapakilala natin kay Jesus. Pag hindi pa nangyayari sa Kanya, no, yung resulta ng pagsampalataya at pagtanggap. Pag hindi pa, ibig sabihin, putol pa yung relasyon mo sa Diyos, malayo ka pa sa Kanya. Kapag hindi pa, ibig sabihin, ikaw ay patungo pa sa kapahamakan, kaparusahan, no, na inilaan para sa mga hiwalay sa Diyos. Kapag hindi pa, ibig sabihin, wala ka pang kaligtasan.
Kapag hindi pa, wala ka pang relasyon. So malinaw yun. Ano? Merong pong panahon, no, para tumanggap at makilala kung sino si Jesus. At dapat dumating ang panahon na yon sa buhay natin. At ano daw po ang mangyayari? Binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Grabe, no? Binalik niya uli yung karapatan natin, no, na pagiging anak ng Diyos. No? Kapag ka ikaw ay, anong ginawa? Tumanggap at sumampalataya. Doon pa lang, ikaw ay magkakaroon na uli, no, ng relasyon sa iyong Diyos, no? At ikaw ngayon, no, ay anak na ng Diyos. No? Meron ka na uling karapatan, no, bilang isang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Hindi lahat ng tao po ay anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos at sinasabi natin na anak tayo lahat ng Diyos. Pwede. No? Sa pagkakalikha niya sa atin. Pero sa pagtubos niya sa atin, iba po yun. Iba po yung pagkakalikha sa atin, iba yung pagkakatubos sa atin. Sa pagkakalikha niya sa atin, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi isang ating Ama na malilikha. Lahat ng tao ay nilikha niya. Walang galing sa unggoy. Wala pong galing, no, sa teorya, no, na kung saan nag-evolve tayo. No, magmula sa isang mikrobyo, no, hanggang naging unggoy tayo, hanggang naging tao tayo. Wala. Ang tao ay nilikha ng Diyos. No? Nilikha tayo ng Diyos. Dahil doon tayo ay anak lahat ng Diyos. Pero sa pagtubos na sa atin, sa pamamagitan ni Jesus sa krus, no, kailangan meron kang gawin para mabalik sa iyo yung karapatan mo bilang isang anak ng Diyos. Okay. Kailangan sumampalataya ka kay Kristo, no, na yung Panginoon at tanggapin siya sa buhay mo, no, na yung tagapagligtas. Okay? Sumampalataya ka kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kailan niyo po yung ginawa? Dapat merong araw, di ba? Na kung saan malinaw, no, na pumihit ka, di ba? Ng buhay mo. Na malinaw yung araw na yon na ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang relasyon sa Diyos, pero nakilala mo si Jesus, pumihit ka. Kumbaga, nagkaroon ka ng pagbabago, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kapanganak kang muli. Nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Nangyari po ito sa akin, 4th year high school ako. Napakatagal ng panahon. 4th year high school ako. Binago ako ng Panginoon. Nagkaroon ako ng kapanganakang muli. Bakit? Kasi tinanggap ko siya, nanalig ako sa Kanya. Magmula sa pagkakaroon ng hiwalay na relasyon sa Diyos, muli ko narinig ang tinig ng Diyos sa buhay ko. Muli ko narinig, naramdaman, no, na mayroong Diyos na lumikha sa akin at nagmamahal sa akin. All the while, andun pala yung Diyos, hindi niya ako iniiwanan, hindi niya ako pinapabayaan. No, walang aksidente sa buhay ng isang tao. No, lahat na nangyayari sa atin, no, ay nasa sa ilalim ng kamay ng ating Diyos. Lahat na nangyayari, no, ay para makabalik tayo sa Kanya. 1987, no, August 23 at 23, 1987, no, nang tumanggap at sumampalataya ako kay Jesus. Magmula sa isang kabataan, no, na pasaway, patapon, hindi pa namin alam yung salitang pasaway noon, no, noong 1987. Pero isang kabataan na walang direksyon. No? Wala nang planong matapos yung 4th year. No? Hindi na ako pumapasok nun. Ayoko na, wala akong plano. Pero naandayahan ako sa isang Bible study at tinanggap ko si Jesus na Panginoon ng buhay ko. At doon ko naranasan, binalik sa akin ng Diyos ang pagiging anak. Doon ko naranasan yung relasyon na hinahanap ko. Yung relasyon, no, na nawala sa ating Diyos. 1987. Pakita na nga yung katabi mo, kailan nangyari sa iyang kapatid. By the way, nangyari sa akin yon. I'm not in the church. Wala ako sa simbahan, no, na nangyari yon. Nasa isang bahay ako.
na kinausap ako ng isang lingkod ng Diyos. No? Nilabasan niya ako ng Biblia. Pinaliwanag niya sa akin yung relasyon ko sa Diyos, no? At kung sino si Jesus at ang ginawa ni Jesus sa buhay ko. Hindi sa loob ng simbahan nangyari, no? Yung pagbabago ko. No? Nangyari sa isang bahay. No? Sa bahay ng mga kamag-anak namin, no? Sa San Agustin. At hindi kayo malilimutan. No? Hindi kayo malilimutan. Kasi yun yung araw na binalik sa akin ang aking karapatan, no? Bilang isang anak ng Diyos. No? At anong ibig sabihin nun? Yung puso ko nahanay uli sa Diyos. No? Relationship. No? Pwede natin pag-aralan ng Diyos. No? Pwede natin siyang basahin. No? Pwede natin siyang marinig sa iba. No? Pero iba yung maranasan mo siya. Iba yung relasyon eh. No? Paano makikilala ang Diyos? No? Hindi lang sa pag-aaral. No? Makikilala mo ang Diyos sa pamagitan ng relasyon. Pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Doon mo siya makikilala. Katulad ng paano mo makikilala ang mga magulang mo. So, sa pagkakaroon ng relasyon, no, sa magulang mo. Diba? Hindi mo malalaman kung anong laman ng puso niya. No? Hanggang hindi ka nagkakaroon ng relasyon, no, sa Kanya. Ganon din sa Diyos, no? Relationship. So ito po para sa akin ang pangunahin. No? Pagka pinag-usapan natin yung heart alignment, kailangan natin puntahan uli, no, yung relasyon natin sa Diyos. At syempre, hindi ito natatapos. Ang relasyon na yon ay nagsimula. No? John 1:12 is only the beginning. Simula lang ito. Sabihin, ang pagiging anak ng Diyos, no, ay merong simula, no, pero dapat ipinagpapatuloy yung relasyon na yon. Sabi, pumasok ka ngayon, no, doon sa relasyon mo sa Diyos, no, at gusto mo siyang makilala pa. No? Gusto mo siyang maranasan pa, no, sa buhay mo. Gusto niyo ba yon? Ha? Gusto niyo ba na lumago pa ang inyong relasyon sa Diyos? No? Parang ayaw niyo naman. Pero pasensya na kayo. Ngayong buwan, pag-uusapan natin yon, heart alignment. Kasi, ang pagtanggap kay Jesus, at pagsampalataya sa Kanya, ay simula lamang ng relasyon natin sa Kanya. At ngayon, kung tatanungin ko kayo, kamusta na ang relasyon mo sa Diyos? Sige nga, pakitanong nga yung katabi mo, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Sige, pwedeng po kayong anayaan tumayo. Tayo po ay manalangin. Pray po tayo. Salamat po aming dakilang Ama sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin na iyong po mga anak. Tanay nga po na hindi nyo kami pinabayaan, hindi nyo kami iniwanan, hindi nyo kami tinalikuran bilang aming Ama na lumikha po sa amin. Salamat po dahil sa kabila po ng pagkakasala po namin sa inyo, una po ng aming mga magulang, at sa amin din, Lord, sa aming pagsuway po sa inyo, na natili ka, Lord, na nagmamahal po sa amin. Binigay nyo ang aming Panginoong Jesus, ang inyong bugtong na anak, Lord, para sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pag-aalay mo ng inyong sarili, upang maibalik, Lord, ang naputol na relasyon po namin sa aming pong Ama. At marami pong salamat dahil kami nga po ngayon na nakakilala po sa inyo ay patuloy na nararanasan ng relasyon na yon sa aming pong Diyos, sa aming Ama na lumikha po sa amin. Ama, dalangin ko po, siya sa atin nyo patuloy ang aming mga puso. Kung ito po ay nakahanay, Lord, sa inyong kalooban, laman ba ng puso namin ang laman ng inyong puso? Namumuhay po ba kami para sa inyo? Masalamat po dahil sa relasyon po namin ngayon na aming nararanasan at
Na-enjoy po namin. Patuloy kami ginagawa po sa aming mga buhay. Patuloy kami ginagawa sa aming po mga puso. Kasalamat po sa relasyon na ito. Kami na yung mga anak na yung nilikha at yung tinubos ay patuloy niyong kinakausap, niyayakap, minamahal, binabantayan, at narinig po namin ang iyong mga tinig. Nararamdaman namin ang iyong pagmamahal, ang iyong mga yakap. Nakikita po namin ang iyong pagkilos, Lord, sa aming po mga buhay. Kaya marami pong salamat. Salamat po, Ama. Dalangin ko po, kung meron man sa amin, Lord, na napapalayo sa inyo, muli pong makabalik, Lord, sa relasyon na ito, sa aming Ama na nagmamahal po sa amin. Ihanayin niyo po ang puso namin, Lord, sa inyo, na aming mabuting Ama. Pangunahan niyo kami, Lord, kahit sa buwan na ito, sa mga bagay na pag-uusapan po namin about heart alignment, Lord, pangunahan niyo po kami. Maraming po salamat sa iyong mga salita, Ama, sa umagang ito. Sa iyong pong pinakamataas na papuri, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayun, good morning po. Kanina nagbalik tanaw si tatay ng ano niya, nung kailan siya nakilala. Pero yun, napaisip tuloy ulit ako. Sabi ko, kailan ba yun? Very vivid sa akin yung memory na yun. Kasi nakakilala po ako sa isang harvest event sa Area 1. Held yun ng kala Ate Maris. Pero yung mga nasa gilid nun, sila Nanay Lusing, sila Tita Nena. So, dinala po ako doon ng ate ko. Out of the blue lang kasi hindi naman kami masyadong close na ng ate Memay ko eh. Sinama lang niya ako. And then, doon ako, attend ako. Kasi po, batang Katolik po ako, lumaki din ako sa lola ko. So, ibang-iba talaga yung mindset ko nung bata ako. Kasi sa Katolik kami pinalaki nila mama. And then, grabe si Nanay Lusing noon sa akin kasi wala siyang sawang sumagot sa lahat ng questions ko na iba. So, sinabi nila sa akin sa harvest event. And then, pagpunta ko na ng ComLab, ang lagi ko nang kasama si Nanay Tess, nanay nila Kuya Josh. Ayan. Sila po yung mga tropa pits ko pa noon nung simula ako kasi nga, ang dami kong questions, tas di naman ako masasagot ng iba. Yung mga yun, yung talagang sagot ng sagot sa akin. Kaya di po napasama ako sa kusina ng church. Kasi sa kusina po sila lagi, tagaluto. So, habang sinasagot nila yung mga tanong ko, tumutulong na ako magluto doon. Mahilig kasi ako magluto. Hanggang nakita na ako ni Madam Angie, naging scholar. Kaya natutuwa po ako bigla kasi bigla akong na-remind how I started. Kasi ganun lang. And then, yun na, hanggang sa intercession, napasama na ako sa prayer shield ni Lola Mary. Yan yung kasama ko sa prayer shield doon. Lagi pa niya kami binibigyan ng 20 pesos kasi pambili namin ng banana bread. Pang merienda, pag pauwi niya. Kaya, nakakatuwa kasi doon ako nag-start and somehow I miss that kind of start sa ngayon. Kasi parang iba na yung generation ng mga kabataan ngayon sa naranasan ko before. Kasi bigla ko ngang na-miss yun eh. Sila Nanay Lusing, Nanay Tess, si Nanay Melvin. Kasi sila talaga yung parang malayo yung agwat nila sa akin. Imagine niyo naman yon. Parang 10 years ko pa lang yun eh. And then sila yung kasama ko palagi. Pero yung mga yun naman talagang nag-angkla sa akin. Kasi who would have thought that I will stay sa ComLab kung hindi naman din dahil sa mga habilin at turo ng mga nanay natin. So maraming pasasalamat po ngayon sa mga nanay natin kasi grabe talaga yung effort na binibigay nila sa mga kabataan. So, mga kabataan, maging excited kayo kasi iba yung ibinibigay talaga ng generation natin ngayon. And ayun, sabi nga kanina, parang today, I'm so excited to bring my tithes
na bigla ko pang nakita kung ano yung nandito sa Malakay 3:10 na nandito sa tithes natin. Sabi, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Bakit po ako excited dito? Kasi probably this year, this is going to be the smallest amount of tithes that I could bring. But ito yung pinakabuo. Kasi yung tithes ko na to, ito yung tithes ko for sa Graham bar ko as a Gcash transaction na inopen ko. Kasi napakaliit lang talaga ng inopen kong business kasi bored na po talaga ako sa bahay. Gusto ko lang magtrabaho but I can't. Parang ang dami kong in-applyan, maglalalaman nilang buntis ako. Hindi pwede kasi ilang buwan na lang, maglilib ka na ulit. So, hindi pwede. Pero sabi ko, Lord, above all else, I'm so thankful kasi andito ako ngayon, nagdadala ako ng tithe sa iyo ngayon ng buong buo. Kaya sabi ko, ito yung pinaka-excited ako kasi yung dalawang pilak nga lang, Lord, na babaeng nagdala sa'yo noon, grabe mo minahal, grabe mo pinraise, sinabi mo pa sa parable mo. Kaya ganun kalaki yung heart ko ngayon magdala. Kaya sabi ko, I cannot, kasi minsan may time ako before na, Lord, magbibigay ako sa'yo, kailangan i-bless mo ako ngayon sabi ni Tatay, heart alignment. Maling heart po yung ganon. Kailangan maging heart muna natin na maging kagalakan natin magbigay. Nang sa gayon, maging open talaga yung blessing ng ibibigay natin sa Lord. And I'm very positive that all of us will experience it today. So tayo po tayong lahat, and with the conviction of the heart, i-confess po natin ito. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offerings. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus, and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflow. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estate and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mails, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of alignment. I receive abundant harvest now. It's offering time. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat Malagas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Sinabi ng Diyos. Yan, salamat sa Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Lord na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan natin. Nakaka-bless yung testimony ni Ate Chona. So, ibig sabihin, kahit small amount ng tithes, basta buo, ikaw, kapatid, ay faithful ka sa ating Panginoon. Naalala ko ulit dati, panahon namin ni Ate Sha nung wala siyang trabaho. Bata pa kami, syempre. Ako rin naman ay wala pa rin akong trabaho noon. Parang nag-tithes ako at siya 10 pesos, ako naman 5 pesos. So, tuwan-tuwa kami. Kasi nga, syempre, whole tithes ang aming ibinigay sa Lord. And then, nag-pray ako noon. Sabi ko, Lord,
aking pong pinagpipray, darating ang time, malaki na ang itateach ko sa iyo kasi maraming blessings na akong marireceive. Aba, nangyari nga. At salamat. At hanggang ngayon, kahit malaki ang aking tithes, faithful pa rin ako na nagbibigay sa Lord. At naniniwala ko ang bawat isa sa atin, darating yan sa time na kayo din mismo mararamdaman nyo. Talagang hindi kayo titigil na hanggat hindi kayo nagiging tapat sa ating Panginoon. At talagang yan ay may katumbas na pagpapala at biyaya. Amen? So salamat sa Lord sa oras na ito at tayo ay may mga bisita. Ang ating mga first timer po ay si Joanna Paula Mendres. Siya po ay 14 years old. Yan, ang naglakad po sa kanya ay si Sir Jake. Next naman po ay si Colleen Moira Sarmiento. Siya naman ay 24 years old at si Kuya Aaron naman ang nagyakag sa kanya. Yan, palakpakan po natin ulit si Christian Advincula, 24 years old, at si Kuya Aaron din ang nagyaya sa kanya para makasama natin siya. And then si Kevin Daniel Pascua, 16. Si Kuya Jepoy naman ang nagsama sa kanya rito. Yan, sa tayo po tayong lahat. Atin muna i-shake hands ang mga first timer natin at yung mga kapatid na naandito ngayon. So ito po ay hindi ngayon lang, kung di ito ay umpisa lang na kayo ay lagi na namin makakasama every Sunday. Okay, so tayo ay blessed at tayo ay nakita-kita ngayong araw at tayo naman ngayon ay sama-sama na i-bless naman natin yung ating mga birthday celebrant ngayong umaga. Sino po ang may birthday ngayon hanggang Saturday? Parang ang inaanak natin na si J. Rabi, no? Wala siya. Okay, so wala pong may birthday ngayon. Anniversary. Wala. Ha? Ako ulit? Huwag niyo naman ako gawin 51. 50 pa lang ako kahapon. Yan, salamat sa Lord. At yan, ito pala ang ating magandang kabataan. Birthday niya, Mami Che. Sige ba, exam natin yung kamay. Ay, si Andrew ka, no? Ay, sino ba? Si Aris. Si Andrew mas maliit. Ganun ba? Sige pa, exam natin yung kamay natin sa kanila. Father, sa umaga po ito, kami po ay sama-sama extending our hands, Lord God, sa mga anak niyo po na nasa harapan po namin. At kami po ay extend, Lord God, ng aming pong mga blessing para sa kanila, Lord, and asking you, Lord, to continuously bless them, Lord God. Una si Mariel, Father. Dalayan ko nga po, Panginoon, yung patuloy, Lord God, na pagkilos nyo nga po, Ama, sa kanya pong buhay at yung patuloy na kapahayagan niyo po sa kanya personally, Father. Dalangin po namin na patuloy na lumalim siya sa kanya pong relasyon sa inyo, sa kanya pong pagmamahal at pagkakilala po, Ama, sa inyo. At patuloy na makita niya kung ang laman ng puso mo para sa kanya, Lord God, at malakaran po ito. Yung purpose niya, Panginoon, yung plans mo para sa kanya, makita niya ito, especially sa bagong taon na dadagdag nyo nga po, Panginoon, sa kanya pong buhay. Dalangin po namin, Panginoon, yung patuloy na kapahayagan mo sa kanya, Panginoon, kung sino ka, Panginoon.
at patuloy na yung pong kanya pong paglakad bilang anak mo, bilang isang mananampalataya, ito po yung mas lalalim, Panginoon, at mas lalago sa bagong taon na kakaharapin niya, Panginoon. That is what we are declaring over her life, Lord God. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala sa kanya at sa kanya pong pamilya. Panginoon, ikaw po yung higit na nakakilala sa kanya, Panginoon. So, ano man yung mga concerns din ng puso niya, ikaw po yung Diyos na nakakarinig, nakakita ng lahat, at may solusyon sa lahat ng bagay, Panginoon. Marami pong salamat. Panatilihin niyo po, Panginoong, bukas at patuloy na nabubuksan pa ang understanding ng heart niya for her to continuously be able to receive, Lord God, all your revelation, Father, at kung anong po yung kalooban niyo po sa kanya. Marami pong salamat, Ama. Pinagpapala po namin siya, Lord. Maging si Aris, Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng bata pong ito. Dalangin ko nga po, Panginoon, na patuloy na kayo po, Panginoon, ang magpakahayag sa bata pong ito na kahit sa murang edad niya, Panginoon, mararanasan ka na niya, Panginoon, at mas lalalim ang kanya pong pagkakilala at pagmamahal sa inyo, Panginoon, especially sa pamamagitan ng mga tao na nakakapagturo sa kanya patungkol sa iyo po mga salita. Hayaan mo mga narinig niya mga salita mo, Lord, talagang mag-ugat, tumubo at mag-ugat, Lord, sa buhay po ng bata pong ito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na lumalaki po siya na talagang alam niya kung sino siya, alam niya kung sino ka, at alam niya, Panginoon, kung ano pong dapat niyang ginagawa habang siya'y lumalaki, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, panatilihing malusog at malakas ang pangangatawan, Lord God. Karunungan, katalinuhin din po, Panginoon, sa kanya pong pag-aaral at patuloy na pagpapala sa kanya pong buong sambahayan. Maraming pong salamat. Purihin ka nga po, Ama, sa mga anak niyo nga po ito, Lord, na mag-celebrate ang birthday nila within this week, Lord God. May their day be filled, Lord God, with gratitude first and foremost sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin para sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday.
Tumayo po tayong lahat. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus na kung siya ay namatay, nag-alay ng kanyang sarili para sa atin, para sa ating pong kaligtasan. At ang tinapay po ay simbolo ng kanyang katawan, ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. At ang sabi niya, alalahanin daw po natin ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Itaas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Taas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Ama, maraming po salamat sa napakagandang umaga na binigay niyo sa amin. Salamat po sa bawat isa na nakasama po namin, Lord. At sa mga bago po na namin nakasama, Lord, maraming po salamat. Salamat po, Ama, sa pagsasama-sama namin, Lord, upang kayo nga po ay aming purihin. Lord, dakilain, sambahin sa lugar na ito, Panginoon. At tunay nga po na mag-iwahiwalay po kami, Ama, na taglay-taglay ang iyong kalakasan, Lord, at aming patuloy na hinihilingan ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, ang lumalagong relasyon po namin sa inyo, Ama, at ang aming mga puso, Lord, na nakahanay po, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong mga puso. Kaya salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to Him be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Ayan, muli po ating papurihan ang ating Panginoon. Your freedom, oh, make it
unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes, Lord. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. With God bless everyone. God bless po. Para po sa ating additional announcement,